Senatorial candidate Kong Dante Marcoleta bumisita po sa lalawigan ng Catanduanes. Nasaksihan po yan ng ating correspondent si Melody Romero. Melody, marhay na hapon. Marhay na hapon po, Kuyang Jen, at marhay na hapon po sa ating mga manonood. Bubisita sa lalawigan ng Catanduanes ngayong araw ng Miyerkules, March 5, 2025, si Senatorial candidate Kong Dante Marcoleta upang personal na kumustahin ang mga mamamayan ng lalawigan. Sa kanyang pagtatalumpati sa Birac Sports Center, ay kanyang binanggit ang quote ni Albert Einstein na insanity is doing something over and over again but expecting different results. Sapagkat ayon sa kanya, may mga 2 o 3 beses na nakabalik sa Senado, ngunit wala pa ring pagbabago. Ipinahayag din niya ang kanyang commitment sa mga Katandunganon na siya ay muling babalik sa lalawigan upang tumulong sa pagbabago at pag-unlad nito. Narito ang kanyang sinabi. Insanity is doing something over and over again, but expecting different results. Yung makilala, sapagkat iba po yung nagkita-kita. At gusto ko pong bumalik dito rin sa lugar na ito kung saan tayo unang nagkita. Babalikan ko po kayong lahat. Na madalas ay tamaan ng malakas na bagyo at ating pakinggan ang kanyang pahayag. Yung problema kasi ng Catanduanes, nagdaanan ng bagyo, dapat makapagtalaga tayo ng mga infrastructure na mamimitigate man lang yung epekto ng regular na pagdalaw ng mga bagyo. Kasi siya yung kauna-unahang probinsya sa ating Eastern Seaboard na tinatamaan ng bagyo. Ngayon, pagka tinatamaan ka ng bagyo, ano man ang pagtulong na ginagawa mo, umaatras ko yun. Sayang naman yung nagawa na pagtulong, pa-atrasin at pa-atrasin ng bagyo. Kailangan mamitigate man lang. Hindi natin pwedeng harangin ang bagyo. Kung makakagawa lang ako ng panukalang batas na wag nang pumasok ang bagyo sa Catanduanes, gagawin ko. Kaya lang hindi pwede. So pakisamahan na lang natin. Tapos yung mga produkto nila, pagtibayin natin, palaganapin natin para sumulong ang Catanduanes. Ganun ang gusto natin. Lubos naman ang kagalakan at pagpapasalamat ng mga Katandunganon sa ginawang pagbisita ni Kong Dante Marcoleta at sila ay nagpahayag ng mga kahilingan, partikular na sa dagdag sahod o honorarium ng mga barangay health worker upang matugunan ang kanilang pangangailangan para sa kanilang pamilya maging sa pagtupad ng kanilang gampanin. Narito ang ating panayam kay Evelyn Pedrosa Taranza, BSW ng Barangay Munwok, Birac, Catanduanes. Kung sakali man po na magiging senador si Senador Marcoleta, kung papalarin man po, ang hiling ko lang po bilang barangay health worker, kasi marami po kaming ginagawa, taasan man lang, tataasan po niya ang aming honorarium, kasi po ang dami po naming mga activities na ginagawa. Hindi po sapat ang aming sahod na 1,600 para po magtugunan ang aming pangangailangan, pag-survey, pag-interview, pag-NCD, at marami pa pong iba. Report po kami sa center, OPT kami sa mga kabataan. Hindi po sapat ang aming honorarium. Ang nais ko po kay Senador Marcoleta, kung sakali siya ay papalarin, itaas na po ang honorarium ng mga nasa laylayan, nasa baba po. Maraming salamat, Senador Congressman Marcoleta. Naging mainit ang pagtanggap sa kanya ng mga Katandunganon at ang maraming bilang ng mga dumalo ay nagpahayag ng pagsuporta sa kanya bilang tumatakbong senador. Mula rito sa Birac, Catanduanes, Melody Sibalio Romero para sa Ganang Mamamayan. Melody, ano ba yung event dyan? Bakit parang ang daming tao? Nagkaroon po ito ng inimbitahan po ng butihing gobernador ng Catanduanes, si Kong Dante Marcoleta, para po kanya pong makumusta ang mga mamamayan po ng Catanduanes na lagi pong binabagyong
at nagkakaroon po ng iba't ibang mga kalamidad, lalo na po kapag nagkakaroon ng shear line ay talagang pong bumabaha. At yun nga po, personal pong dinalaw ng ating senatorial candidate kong Dante Marcoleta kung ano po ba ang kalagayan ng mga mamamayan dito sa lalawigan. Ayun. So yung gobernador pala mismo ng Catanduanes ang nag-imbita sa kanya, Melody. Opo. At inimbita rin po na butihing governor ang mga kawani ng iba't ibang barangay na binubuo po ng aming lalawigan. At sila naman po ay nagpauna at dumalo nga po sa nasabing pagtitipon. Alam mo naman, di ba yung Catanduanes, bago, una pala, kasama kayo sa may mataas na heat index sa araw na ito, di ba? Ay opo, napakainit po kami na sa Bira. Pero ibagamat, ganun po. Kaya kitang-kita po ang kaganahan ng ating senatorial candidate kong Dante Marcoleta. At maganap niya po, talagang pinakita niya po yung pagmamahal niya po sa mga taga-Catanduanes. Ayan. Na kahit nga po ay nabanggit na may nagsabi daw po sa kanya na bakit mo pa pagbibigyan ng tuon o ng pansin ang Catanduanes ay napakaliit na isla yan. Sinabi niya ay hindi maaari. Bagamat malayo yan at yun nga, maliit lang na isla, kailangan pa rin puntahan ko yan para magbigyan sila ng tulong o ako ipapalarin. Ayun, tama naman. Yung mga maliliit na lugar na ganyan, yan yung nakakapuwing. Nakapupuwing yan. At saka ngayon, Melody, tsaka Kuya Benny, napapansin mo, ang mga local government units ngayon, ang bandwagon ay mukhang papunta kay Kong Dante. Kung sa national man, senador, ilang mga congressman, ay parang ayaw sa kanya, pero yung governor pababa, Local government. officials, ay mukhang Kasi, boost na kay Kong Dante. Yung sinasabi kasing laylayan, wala na ngayong Yun na nga. wala nang representante ng laylayan, kundi si Kong Marcoleta lang talaga eh. Di ba? Ang sinusulong ay nako. Anyway, Melody, salamat ng marami sa iyo. Diyos mabalos. Diyos mabalos din po. Ayan po ating correspondent si Melody Romero mula po sa lalawigan ng Catanduanes. Ayan, maliit na probinsya pero pinuntahan po ni Kong Dante Marcoleta. Hi mga Kanet 25, this is Jen Subardiaga of Sa Ganang Mamamayan. For more program updates, just click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook page. Bye!